Amen. Manatili tayong nakatayo. Come on, let's all remain standing. And let's declare our calling verse. Luke 4:18 up to 19. Sabay-sabay po natin deklara. 1, 2, 3, go. The Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent to heal the broken-hearted, to preach deliverance to the captives and recovery of sight to the blind, to set at liberty those who are bruised, and to proclaim the acceptable year of the Lord. For our God is Jesus, the Anointed One. And let's declare our culture, our identity. 1, 2, 3, go. I am a blessing. I am anointed. I am a deliverer. I am a good follower. I don't destroy, I build. I am not seasonal. I appreciate everyone and everything. I am part of something big. I am in partnership with Christ. And I am not extreme. Muli pa, palakpakan natin si Lord. At maaari na po tayong umupo. Again, it's a very wonderful Sunday. This is the last Sunday of June. Yan po, June 29. At balita ko po, marami pong gagraduate next week. So anong ibig sabihin nun? Maraming handaan daw. Palakpakan naman natin ang Lord sa mga buhay ng mga graduatees. Welcome po sa bawat isa. It's a very wonderful Sunday. Ang ganda talaga ng view sa stage. Kita mo mga beautiful people na mga anak ng Diyos. Kita mo na talaga yung anointing inadaloy. Kita mo na talagang pinagpapala ang bawat isa. Sino pong pinagpapala? Taas ang kamay. Amen. So, welcome po sa bawat isa. Meron po ba tayong first time sa kauna-una pagkakataon nakarating sa ating napaka-blessed na church? Meron po ba? Yes, amen. Taas ang kamay. Yan, kayo bibigyan namin mamaya ng iced coffee. Taas ang kamay no first time. Yes, palakpakan naman natin. Hindi ka first time. Palakpakan naman natin na Lord sa buhay. Welcome. Pwede ba yung mga first time, kawayan natin, ihay natin sila. Make them feel special. Come on. Wag kayo mahihiya ha. Ako si Rev Fini Plata. Wag kayo mahihiya. Mabait ang mga tao dito except dun sa nagkakamerang yon kay RJ. Wag kang lalapit doon. At any means. Hindi, biro lang, joke lang. Ako po si Rev Fini, ako po ang pinaka-senior pastor dito. Sa mga nanonood online sa ating YouTube, sa ating Facebook, ilan ng watchers? 5 million. Yan, chinarge namin yun magdamag eh. Ibig sabihin, may bagong battery na kailangang bilhin. Amen. Grabe si Lord. Nire-recognize ko rin po ngayon ang ating pong Pastor Romy at saka Pastora Ivy from J1 Ruwais. Kasama po kanyang family. Kasama si Josh, si Zach, si Zayin, si Christine, si Roslyn, si JM, at ang kanilang paboritong anak, si Joshua. Yan. Palakpakan naman natin ng Lord sa buhay po nila. I also recognize nandito po ang kapatid ni Pastora Jen all the way from Georgia, USA. Si Abby at saka si Ann. Asan si Ann? Nasa CR. Wow, palakpakan naman natin na Lord sa buhay nila. Sa mga nanonood online, welcome na welcome po kayo. We don't talk about just religion. We talk also about our relationship with our God. And katatapos lamang po ng ating 6-week series about pananampalataya. Sino po tumaas ang pananampalataya niya sa Lord? Amen. Talagang ngayon kahit dumating ang problema, matibay ang pananampalataya. And we have a new theme. May bago tayong series. Amen. Palakpakan naman natin. Grabe. Grabe. Meron po tayong bagong theme. At ito po yung araw-araw binabago. Sabihin po natin, araw-araw binabago. At alam nyo naman po, ang ating theme ng 2025 is araw-araw. So, isa sa mga declaration natin is araw-araw tayong binabago. Sabihin mo sa katabi mo, pwede ka pang magbago. Pwedeng magbago. Alam nyo, yun lagi. Pwedeng magbago, laging may binabago. And I believe in the last days, we are living in the last days, sakto, that we're gonna study, first time, that we're gonna study a series about a book.
Hindi po inuna natin yung book of Matthew, John, o Genesis. Talagang sa talambuhay ng church na ito, ang series na una natin pag-aaralan ay Book of Revelations. Kung hindi po nakakaalam, ang Revelations po ay libro na sinulat ni Apostle John tungkol sa mga huling araw. And meron po dong 7 churches, and we will talk about ano ba yung mga dapat baguhin sa atin na pinakita ng Lord through these 7 churches. And alam ko may matututunan tayo. And simulan na natin, we will talk about the first church na sinabi about the church ito po ay church noong 100 AD, mga ganon. First century pala. The first church will be Ephesus. So the title would be Ephesus, a Love That Lasts. Ephesus, a Love That Lasts. Tayo muna po yung mukot pumikit. Let's again pray, Lord, thank you for this opportunity and gift of receiving your word. We ask that you open our hearts, not just to understand what we're gonna study, but also give us an open heart for you to be seen in our lives and for us to see your face. We honor you, God, in Jesus' name. Amen. Palapakan natin si Lord. Buksan po natin ating mga Bibles, ating mga Bible apps. Sa mga wala pong dalang Bible, I encourage you, ibenta nyo pong inyong bagong iPhone 14 at bumili kayo ng Bible. Tama ba? Tama? Tama. Revelations 2, verse 1. Revelations 2, verse 1. Sabay-sabay po nating basahin. 1, 2, 3, go. Write this letter to the angel of the church in Ephesus. This is the message from the one who holds the 7 stars in his right hand, the one who walks among the 7 gold lampstands. Diyan muna tayo. Pansin nyo, may angel sa church ng Ephesus. Ibig sabihin po, bawat church may angel. So sa JA1 Mataas sa Kahoy, may nagbabantay na angel. Amen. Sa JA1 sa Ruwais, may nagbabantay na angel. Every church has an angel. You believe that? Verse 2 to 3, sabi ng Lord, sabi ni Jesus sa church, I know all the things you do. I have seen your hard work and your patient endurance. Kitong ginagawa mo, mahirap, pero napaka-patient mo, napaka-masigasig mo. I know you don't tolerate evil people. You have examined the claims of those who say they are apostles but are not. You have discovered they are liars. So yung church na yun, napaka-masigasig, hindi natanggap ng mga kasinungalingan sa church. You have patiently suffered for me without quitting. Pwede, yung katabi mo, yung close ba kayo na katabi mo? Kung close kayo na katabi mo, pwede bang hawakan mo sa balikat, hawakan mo sa kamay, hawakan mo sa liig, wag pala, ay mali pala, sa kamay lang, sa balikat, at sabihin mo, alam mo, I appreciate you. Sige, yung isa mo pang katabi, yung second option mo, sabihin mo na din. Sabihin mo, I appreciate you. Bakit? If you would see po, kung makikita natin, ina-appreciate ni Jesus yung ginagawa ng church. Alam kong, I know all the things you do. Alam ko yung mga paghihirap mo. Alam ko yung pagpapagal mo. Pero pupunta tayo sa verse 4. Sabi sa verse 4, but I have this complaint against you. You don't love me or each other as you did at first. May isa lang reklamo si Lord, si Jesus. Hindi na ako ang iyong first love. Verse 5, look how far you have fallen. Turn back to me and do the works you did at first. If you don't repent, I will come and remove your lampstand from its place among the churches. But this is in your favor. You hate the evil deeds of the Nicolaitans just as I do. Tanyo ha, hindi lang may ginagawa si church. Masigasig, patient, mabutang ginagawa ni church. Pero kahit may ginagawa si church, hindi na siya yung first love. At ang sabi ng Lord, look how far you've fallen. Ibig sabihin, hindi lang naging first love, ang layo na ng binagsak. Verse 7, anyone with ears to hear must listen to the Spirit and understand what He is saying to the churches.
To everyone who is victorious, I will give fruit from the tree of life in the paradise of God. Ang Diyos ang may God be blessed by His word. Ang Diyos ang magpapala sa pagkakabasa ng kanyang salita. Ako po ay, as you know, I am a part-time professor at Batangas State University. I am teaching engineering, maraming program. At ngayong summer, ako'y nagtataka, hindi po engineering subject ang binigay sa akin, hindi po math. Ang binigay sa akin ay subject na ethics. Sino po dito ang college tapos napagdaanan ng subject na ethics? Ethics itungkol sa, parang GMRC, good moral and right conduct. Yan. At pinag-aaralan po namin last week about sa toxic Filipino culture. Toxic Filipino culture. And isa sa mga toxic na Filipino culture ay ningaskugon. Ano po ang ningaskugon? Magaling lang sa simula. Taas ang kamay po dito na magaling lang sa simula. Aminado mga lalaki sa likod. Si Zion daw magaling lang sa simula, sabi ni Christine. Yan. Anthony, ba't di ka nataas ng kamay? Yan. Hindi, honesty is the best. Diba, ang church na ito ay honest. Diba? Magaling lang sa simula. Diba? Kung yung sinabi noon ni Jesus, hindi mo na ako mahal gaya ng dati. Hindi na ako first love mo. Parang tayo yon, ningaskugon. Magaling lang sa simula. At yung church sa lugar ng Ephesus, backstory lang po, ang Ephesus ay isang trading city noong panahon, early days, around 100 century. Napaka-bustling city. Siguro kung ngayon, yung po ay New York. Maraming pasyalan, maraming mall, maraming kainan. Ephesus is a very wonderful city. At kung meron pong book sa Bible na Ephesians, pinuri ni Paul ang mga Ephesians sa kanilang pagiging masigasig, sa pagiging nilang mapagmahal kay Jesus. Pero kung makikita natin, sinabi ni Jesus, you don't love me as you love me at first. Hindi na ako yung first love mo. And can we relate to that? Can we relate to that na baka dumating na rin tayo sa point sa buhay natin na church na ito ay naglilingkod, nakilos, nagawa para sa Lord, pero hindi na si Jesus ang ating first love. Nagpapakanta tayo, nagsaserve, nagtitimpla ng kape, nag-usher, nakamay, nahayo, nagla-life group, naglilingkod, lahat na ng alam mo para sa kaharian ng Diyos, pero hindi na pala siya ang first love natin. Or if you are a newcomer here, o bago-bago pa lang sa church, pasok mo dito, ang saya, ang feel mo, ramdam mo si Lord, ang babait ng mga tao, pero biglang, parang hindi ko na-feel agad, after 1 month, naumay ka na agad. Sometimes, or most of the times, ganun ang talagang nararamdaman natin pag tayo nasa Lord. Ulitin ko ha, ina-appreciate ni Jesus lahat ng efforts mo. As he said, nung sa binasa natin, hindi kinakalimutan ni Jesus lahat ng ginagawa natin. Pero ito, ako may tanong. Payag ka ba? Tingin muna kayo sa akin. Payag ka. You're in a relationship. Ikinakain ka niya sa labas. Nanonood kayo ng sine. Natambay kayo sa Baywalk. Binibili ka niya ng mga regalo. Pinagluluto ka niya. Pinaglilinis ka niya ng bahay. Pinag-Starbucks ka niya. Pero, hindi ka pala niya mahal. Pero binibigyan ka ng gifts. Pero pinagluluto ka. Pero ikinakain ka lagi sa mall. Pero hindi ka niya mahal. Sinong payag sa ganung uri ng setup? Siguro yung iba. Okay lang yun sa akin. Okay lang. Pero sa tingin ko, walang tatagal at hindi papayag ang ganon kasi magdedemand ka rin sa huli. Di ba? Magdedemand ka sa huli. At sa tunay, ako may asawa po ako, napakaganda ng... Ganyan tingin mo sa akin. Napaka-bless ang asawa ko. At ayoko po na pagluto siya, paglikuran siya, ibili siya ng Starbucks, pagpauwi ka na magchat-chat, mahal, baka naman may bili mo pa akong pasalubong. Ayoko na gawin nyo, pero hindi ko naman siya mahal. Diba?
Ayoko ng ganong sitwasyon na ginagawa ko yung mga bagay na yon, pero hindi ko siya ramdam. In the last days, this is a reminder ng Lord sa atin na baka nandito tayo, nasa church tayo, nasa Diyos tayo, na nasama sa paghayo, naglilingkod, pero sala ang puso natin. Nung nakikita nyo ba yung church na yun, na-appreciate the Lord, pero hindi na akong first love mo. I have two things na sa tingin ko, naging dahilan ng mga tao at baka makarelate tayo. If you are the person na ang layo ng puso mo sa Lord, pero nandito ka, dahil gusto mo sa Kanya, pero ang layo ng puso mo, I have two situations na baka naging dahilan, hindi pala baka, naging dahilan kung bakit hindi na si Jesus ang first love. The first is, number one, because of for show or for reward only. Na siguro, kaya pala ginagawa yung patiently suffering endurance ay para palabas lang. Para pakitan tao lang. O, para gagawin ko yon, may reward sa akin ng Lord. Yung feeling na kaya tayo ganun kasi gusto lang natin makuha yung reward. Gusto natin makuha yung blessing. Gusto natin yung feeling na naglilingkod sa Panginoon. Yung happiness na matatanggap. Yung personal, emotional benefits. Na kapag nagpagamit tayo, I feel complete. Yung alam mo yung, kaya lang naglilingkod, kaya lang napuntang church, kaya lang nasama sa ganitong gawain kasi saya. Or yung, alam niyo yung dating, o kaya reward lamang na dating religious mindset na kaya mo gagawin yon kasi natatakot ka na kapag hindi mo ginawa yon, magagalit sa'yo si Lord. Kapag hindi ka sumunod, papaluin ka ng Lord. Susumpain ka ng Lord. Alam niyo po, panakot sa amin ng aking ina, nung kami bata, kaya napaka-behave namin ganito. Pini, tumahimik ka, magagalit ang daddy mo. Kaya kami pag nasa sakyan, tahimik kami behave. Hindi kami makulit sa likod. Pini, huwag ka maingay. Yung daddy mo. Kaya kami lumaki, takot ako sa aking ama. Pero biyaya ng Lord na bago na po, kahapon po, ang daddy ay bumili ng ticket ng PVL. Magalaban po ay Petrogas at, nakalimutan ko yung isa, basta Chocomucho. At pinakita sa akin ng daddy 2 ticket. Sino po kasama nyo? Sabi, ikaw, wow. Banding kami mag-ama. Kahit hindi po ako ganong nanonood ng PVL, nakapanood po ako dahil gusto kong makasama yung aking ama. Pero, hindi ba? Kaya siguro, nagkakaroon tayo ng maling interpretation sa ama natin sa langit. Kasi, ang turing natin na pagmamahal o trato natin ng pagmamahal na galing sa ama natin sa langit, ikino-compare natin sa ama natin sa lupa. Na dapat hindi magalit ang aking ama at nakakatakot. Kaya siguro, naglilingkod lang kasi for show. It's hard to go to God, especially expecting only yung pupunta dito. We remember, tandaan po natin, ang isang relationship ay two-way. And you know, I was a victim of that. Pwedeng pabukas. Sino pwedeng magbukas? Yan, thank you, Alex. You know, it's very hard kasi ako po, thank you. Yan. Ako po, nandiyan pa po ba kayo? Alam nyo ba? Kwento ko lang. How many times? Ako'y naglilingkod sa Panginoon, natayo sa stage na ito, natugtog, napunta sa mga gawain. For me to feel, alam mo yung, maramdaman ko lang na relevant ako, na may ginagawa ko, na mahalaga ako, and for show. Para pag nagpa-meeting lamang si Rev ito, ay may report ako. Parang pag nagtanong si Bishop, ay may masabi lang ako. Dahil gusto ko marinig sa kanila yung appreciation, yung approval. Na good job, Fini. Wala marinig yun. Na kaya ko ginagawa ito para lamang for show, for reward. And recently, ang daming inaayos ng Lord sa puso ko. Mas lumalim ako sa fasting, mas lumalim ako sa prayer, mas lumalim ako dun sa die to self. Na yung pinag-uusapan natin dito sa mga leadership, alam mo yung biruan natin na wrong motives. Kung alam nyo na yon, huwag nyo na itanong sa mga bago. Yung wrong motives, inalis na po sa akin yun ng Panginoon. Sa mga maling motibo kung bakit naglilingkod. Alam mo yung para lang tayo naglilingkod, para lang tayo nasa church for personal gain. Maybe ikaw, kaya lang
Gusto mong maglingkod, gusto mong magpagamit sa Lord para mapuri ka ng iyong life group leader o para makasama ka dun sa video na yun ng mga leaders. I'm telling you, maraming dapat ayusin sa puso natin. Natayo sa unahan ng stage na hinahayaan ako ng Lord, pero yung drive ko, yung motivation ko ay para makita lang ng iba. Sinasabi ko, Lord, mahal kita. Nakakanta ako ng ibigin ka, O Diyos. Nakakanta ako na mahal kita, Panginoon. Pero hindi pala siya yung first. Kasi ang first pala ay para sa akin. Ang first love ko ay para ma-recognize ako. Kaya, if you would see, first time, ito pong ating bagong series. Lalo po sa mga matagal na nakakilala sa akin, 10 taon na po, magsa-10 taon na tayo. Palakpakan naman natin si Lord. Alam niyo po ba, first time na ako ay mag-fasting. Specifically para sa ituturo ko na Sunday. Kung magfa-fasting ako tungkol sa tao, tungkol sa provision, tungkol sa move ng Lord. Pero for a specific word, specific Sunday, first time kong nag-fasting. Kasi, ayokong ituro ito sa inyo na hindi ko gets kung bakit sinabi ni Jesus sa Ephesus na hindi na ako first love ko. Gusto ko mag-gets yung puso ng Diyos. Sinasabi sa Ephesus at sinasabi sa atin, hindi na siya ang first love natin. Ayokong ituro ito na hindi ko rin gets yung mga nandun sa church ng Ephesus na sinabihan ng Diyos na hindi mo na ako ganun kamahal. Oo, mahal mo ako pero hindi na yung first. I want to feel that. Kaya fasting, praying, kneeling, iyak. Na Lord, I want to feel this. For, alam mo yung prepare ko ang puso ko para dito. At masasabi ko sa inyo, inatake uli ako ng insecurity. Kung kailan ako pine-prepare ang aking puso, I'm guarding my heart, I was attacked again by insecurity. I was attacked by the situations ng mga napagtagumpayan ko na. Kasi, hindi ko mararamdaman yung sinasabi ng Lord na, anak, mahalin mo ako ng first love. Baka nasala ka na kung hindi uli may retaliation o walang opposition. At pinaremind dito sa akin ng Lord. Tanong ko, payag ba kayo? May gagawin ka para sa isang tao. Magtatrabaho ka. Halimbawa, magtatrabaho ka ng 12 oras o matagal para dun sa taong yon nang walang bayad. Walang bayad. Pero gagawin mo lang yun sa taong yon kasi mahalaga siya sa iyo. Sino ang gagawin niya? Magdadrive siya, pupunta siya, may gagawin siya, magkikilos ka, magbibigay ka ng oras, ng time, ng effort, at gagawin mo yun na libre. Dahil lang mahalaga yung taong nakiusap sa'yo. Na hindi ka bibigyan ng pera. Saan ka may nagagawin yan? Maybe, ang alam natin, pag nandito tayo sa church, ramdam ko na si Lord. Ramdam ko siya. Pag nandito tayo sa church, kaya lang tayo nandito. Kaya lang tayo nagtatrabaho para sa kaharian, ay para may balik sa atin. What if may sitwasyon sa buhay natin? This is for matatagal na at sana makuha rin ng mga bago. What if may sitwasyon sa buhay natin na tayo ay magpapagamit sa Lord nang wala tayong magiging personal gain or personal benefit? Would we still do this for God? Natutugtog ako, pupunta ako dito, hahayo ako sa malayong lugar, magla-life group ako sa Balete, pag uwi ko mamumura pa ako ng aking mga kasama sa bahay. Kaya ba nating gawin yun? And that is a situation na baka ang hinahanap natin ay iba sa Panginoon. Hindi, what we pray is ganito usually. Lord, I'm seeking you, hinahanap kita. I seek your hand. Hinahanap ko pagkilos ng kamay mo. That is our usual request to God. Diba? Yun ang amen po ba? Nandiyan pa po ba kayo?
We are requesting, Lord, kumilos ka sa buhay ko. Lord, hipuin mo ang puso ng taong ito. Lord, hawiin mo ang dagat na pula. Lord, buksan mo ang pintuan ng kalangitan. Lord, hipuin mo ang sakit karamdaman. Lord, alisin mo yung mga pangit sa buhay namin. Lord, gamitin mo ako. Lord, magpadala ka ng blessing from the east, from the west, from the north, from the south. We are asking God. We are seeking His hand. Hinahanap natin ang kamay niya. Lord, hipuin mo puso ko. Ayoko nararamdaman kong ito. Lord, sampalin mo na yung taong yun. Ako'y suran-sura na doon. May mga ganun tayong prayer. But, next, why not? Next po, utang na loob. Instead of praying to seek His hand, why not pray to seek His face? Hindi maling i-seek na, Lord, ang kamay mo, pakilusin mo sa buhay ko, buksan mo pito ng kalangitan, gumamit ka ng tao para ma-bless ako. Tama yun, that is true. But why not instead, mas ipag-pray natin, Lord, instead of I seek your hand, Lord, I seek your face. Lord, gusto kitang maranasan. Gusto kitang makasama. Lord, gusto kong dikit ako sa iyo. Gusto kong maramdaman ng puso mo. Gusto kong pag nakita ako ng ibang tao, ikaw ang nagre-reflect sa pagkatao ko. Lord, I seek your face. Gusto ko may peace ako lagi dahil yun ang bunga na kaya mong gawin. Lord, gusto ko pag nagbabasa ako ng Bible, ramdam ko bawat salita. And Lord, gusto ko, kahit nagbabasa ako ng Bible, hindi ko ramdam, hindi ko feel, para lang ako nagbabasa ng letra, but still, bigyan mo ako ng puso na hindi ako titigil hanggat hindi kita maramdaman. There are situations, magbabasa tayo, nagbabasa lang. Hindi natin makita, hindi natin maintindihan, nagbabasa lang. Kaya nga, seek. Alam niyo, hide and seek yung taguan. Hindi naman yung pagkabilang ng 3, nakatago na kayo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Pag ganun mo, nakita mo na agad si Lord. Hindi, ang pagsisik sa Lord ay parang taguan. Minsan kailangan mo talagang hanapin si Lord. Minsan kailangan mong gamitin ang tuhod. Minsan sa tingin natin, 10 minutes nagpe-pray tayo, hindi ko na siya ramdam. Naiyak ako pero hindi ko pa rin siya ramdam. Tagalan mo pa. Hanapin mo siya sa mga sitwasyon. Baka instead of seeking approval sa mga maling tao, sama tayo sa group, maghahanap tayo ng ibang kachat. Why not si Jesus lang? Why not, instead of following wrong people sa TikTok, why not follow people na dadaling ka kay Jesus? That is seeking His face. You know, King David, si Haring David, nasa kanya na lahat. Naging hari siya. Suko ang mga ibang bansa sa kanyang kaharian noon, sa Israel, sa Judah. He has everything. He is rich. Marami siyang anak. He is famous. Pero sinabihan siya ng Lord, Psalms 27 verse 8, sabi doon ng Lord sa kanya, when you said, seek my face, my heart said to you, your face, Lord, I will seek. Sinabihan si David ng Lord na, anak, hanapin mo ako. Hanapin mo ang presensya ko. Hanapin mo ang kaya kong gawin sa iyo. Hanapin mo ako. At ang response si David, yes, Lord, hahanapin kita. Kaya mga kapatid, ito we've talked about manampalataya at alam ko maraming magiging answered prayers, answered desires, provision, promises, amen. I pray matupad po lahat yun. I pray yung mga desire ay magkaroon ng katuparan. I pray makagraduate ka. I pray yung mga pangako ng Lord sa iyo ay mangyari. I pray na makaparating ka doon. Makabili ka ng sasakyan. Kapag patayo ka ng bahay, I pray maranasan mo yung grabe-grabing provision. I pray, next slide, yung pangako sa atin ng Lord na mega church dito ay mangyari. I pray lahat ng yun ay mangyari para mas maranasan natin na hindi lagi na dapat sinisik. Huwag mo na kayong pumalakpak. Hindi sinisik ang kamay. Dahil gusto ko makuha nyo lahat yun para makita natin, Jesus, ikaw lang pala talaga lagi ang kailangan ko para maramdaman nyo hindi enough yung mga ganung bagay to fulfill you para maranasan mo na, Lord, ikaw lang talaga. I will still seek your face. Pwede na kayong pumalakpak sa Panginoon. I pray, may tayo mo yung negosyo mo. I pray, mapangasawa mo yung dream husband mo for you to know it's Jesus that is all I need. Nandiyan po ba kayo? Alam mo yung church sa Ephesus, ano ang dahilan? Baka kaya naglilingkod,
show off lang, palabas lang. Kaya lang naglilingkod sa reward. And my last, the second one is, baka kaya naglilingkod na ganun, na hindi na si Jesus ang first love is, next po, because of callous, burned out heart. Baka naman kaya, hindi man pala baka, I don't want to use the word baka, na kaya siguro, kaya naglilingkod, na nagiging patient, kasi ang tagal na sa church, pero naumay na, nasaktan na, at wala nang ibang option, kundi, alam mo yun na kapag, alam mo yung, ito'y dumating sa akin eh. Lord, wala na akong option eh. Pag ako umalis sa'yo, pa-impyerno ako. Ako'y naniniwala doon. Pero Lord, pagod na ako. May ganun eh. Wala na ako ibang option. Pero pagod na ako. Pag ako'y nag-backslide, ako'y walang peace. Pa-impyerno ako. Alam, may ganun sitwasyon. Okay, tingin puli kayo sa pogi. Huwag kayo Cedric, titingin ha sa akin. Sayang Cedric, late ka. Alam mo, tanong ko kanina, sino dito yung magaling lang sa simula? Alam ko si Cedric, hindi yun. Okay. Cedric, mahirap ka bang mahalin? Hindi daw. Ito po ang tanong ko sa inyo. Mahirap ba kayong mahalin? Yes. Mahirap kang mahalin. Siguro kukunti ang amin, halos wala na mahirap siya mahalin. Ako, hindi ako mahirap mahalin. Taas ang kamay ng, hindi ako mahirap mahalin. Madali po ako mahalin. Yan. Madami. Taas ang kamay ng, ay, mahirap ako mahalin, pastor. Tatlo, 4, 5. Taas ang kamay ng ayaw tumaas ang kamay dahil wala na akong maisip na dahilan eh. Iyan, mahirap ka ba mahalin, Iyan? Hindi. Hindi ako naniniwala, madali lang bigyan mo lang yun ng pusa. Si Kuya Mar, madali lang mahalin si Kuya Mar. Bigla mo lang yun ng chicharon, joke lang. Sa tunay, ako'y naniniwala, hindi tayo mahirap mahalin. Tama ba? Hindi tayo mahirap mahalin. Pero ito, tanungin mo ang katabi mo ngayon. Tanungin mo ang katabi mo, mahirap ba ako mahalin? Alam mo, sasagot yan, oo. Kakasura ka nga. Yan, mahirap. Mahirap ba ako mahalin? Mahal, mahirap ba ako mahalin? Hindi daw. Sabihin mo, oo. Sa tunay, hindi tayo mahirap mahalin. Sa pananaw natin. Pero, pag tinanong natin ang ibang tao, point of view ng iba, hirap mo namang i-please. Hirap mo namang mahalin. Sabi ng 50% lamang ang tamis ng milk tea, gusto mo pa 100%. Yung mga ganon, di ba? Hirap mo namang mahalin. Di ba? Minsan sinasabi natin sa ibang tao, alam mo, madali naman ako kausap. Sa isisipsin mong tao yun. Hala, may kilala ako ganun. Mahirap ako. May mga ganun tao, di ba? Ito ang tanong ko pa isa, pangalawa po. Balik kayo sa akin. Mahirap bang mahalin ng Diyos? Mahirap bang mahalin si Lord? Nahirapan kayo eh. Pero sabi niya sa Bible, my yoke is easy and my burden is light. Ang pinagagawa ko'y madali at ang kabigatan ko'y magaan. Pero bakit parang feeling natin, ang hirap-hirap naman, Lord, ang pinagagawa mo? Ako'y nasasaktan na doon sa pinaalagaan mo sa akin. Ako'y frustrated na din sa mga taong are. Ang hirap, Lord. Alam niyo po, I believe we are in a different movement. We are in an apostolic movement. Sabihin nga po natin, apostolic movement. At sa loob ng almost 10 years, ang J1 Mataas sa Kahoy is standing. At kung makikita nyo, sino po dito yung nakasama pa namin dun sa lumang church? Nasa kamay. Yan. Taas po na kamay, papakainin ko mamaya. Aba. Joke lang yun. Marami po ditong kasama na dun sa ating lumang church. At ang dami na pong pumunta sa church at ang daming nag-go. Di ka ho? At ako naniniwala, if lahat ng pumunta sa church ever since ay hindi umalis, siguro tayo thousands na, libu-libo na tayo. At maraming hindi nananatili sa church.
Kasi iba-ibang standard pananaw ng tao. Alam niyo po, sa mga hindi nakakalam, maniwala kayo po, ginawa na namin lahat. May pagkakataon nagpipreach ako kung ano nakapatong sa table ko na mga props. Na-try na po namin i-back up lahat. Si Pastora Christine, pag-back up ko na. Wala na talaga po nun yan, church. Sobrang bigat po nun talaga ang pagsubok ng Diyos at ang laban ni Satanas sa ating church. Biro lang po. Ang dami pong sitwasyon na talagang ang daming binabago. Ang dami na naging uri ng dun sa lumang church at dito. Kulay ng stage, kulay ng ilaw. Ang dami ng kantang pinakanta, iba't ibang strategy. Pero ito po yung naging realization ko. Maraming tao siguro maraming tao ang naumay, kinalyo ang puso, callous heart. Sabi nga po natin callous heart. Kasi, yung pinapalabas natin, yung pinapakita natin sa church, ay toned down. Or in other terms, masyado tayong nagiging pabebe. Parang ang church, nagiging parang self-help. Na we think ang church ay yung, kawawa naman ako, kailangan ko nito. Ang church ay parang yung nakikita nating mga motivational speaker sa mga school na may empower ka kapag narinig mo. You will feel appreciated. Yung mga pag nagsasalita sa barangay na nandun si magsasalita si politiko, mafe-feel ka na parang mahalaga ka. Papangakuan ka ng ganyan. Tapos kapag hindi nitupad, ay disappointed. Babalik sa tupad. Mafe-feel natin. Akala natin, ang feel natin sa church ang lungkot ko ngayon. Kailangan ko nito. Attend tayo pag Sunday. After Sunday, we will feel empowered. Pero pagbalik ng Lunes, gayon pa din. Ikaw pa nangungunang marites dun sa inyong barangay. We will feel, alam mo parang, ang ginagawa, ang nakikita sa church, parang alam mo yung nakikita sa YouTube ngayon, yung mga interview, yung may mga interview ng may nasalanta, pamilya na ganito, tapos yung pag napanood mo, mapapaluha ka, tapos ay nakakaawa. Parang pag parang napakinggan mo yun, magkakaroon ka ng pag-asa. Parang you will have hope if you would listen to those speakers. Na parang kung alam niyo yung TED Talks, yung kapag may sitwasyon, pinag-uusapan lang. I feel that the church ay naging palabas lang. Na siguro, nandiyan pa po kayo. Nandiyan kayo, alam ko. Naging palabas lang na, naging display lang na, naging sobrang minimal, na tinatrato na ng ibang tao ang church, na parang itbulaga, o parang showtime, na masaya doon, natawa ako doon, magandang ilaw doon. Na kaya kapag si showtime ay mas may maganda palabas, hindi na atin ng church. Kapag si ASAP ay kumanta na si Gary V, mas pupunta na lang sa bahay. Na mas natalo na ng Netflix, ng Disney Plus. Ang church kasi yun, ang tunay na nakakapagpasaya. Ang church ay parang naging palabas lang. Na siguro, yung taga-Ephesus, ay kaya naglilingkod na lamang at hindi na first love si Jesus. Kasi ang tingin ay palabas lang. Kaya doon naging sobrang minimal, naging sobrang mababaw ng pagmamahal ng tao sa Diyos. Na akala ng tao, kapag nagbasa nito, ay matutupad lahat ng gusto. Nagiging si Genie ang Bible. Nagiging wishing well. No, kapag dumapit tayo dito sa Bible, this is not just about us, but kapag nagganto tayo, it will reveal the glory of God. Kapag nagbasa ka nito, dadaling ka dapat nito kay Jesus. Hindi sa sarili. Dadaling ka nito doon sa die to self, sa carry the cross. Dadaling ka nito for a transformed life. At dadaling ka niya sa pagmamahal sa Kanya. Hindi nito dadalhin at sobrang mahalin ang sarili. I am sorry, this is the truth. Ayoko nang hindi maging transparent, ayoko nang hindi authentic
ang sinasabi ko sa inyo. But the truth is, dadalhin tayo nito na mahalin siya. At sa tunay, ang pagmamahal sa Kanya, I'm sorry, ay baka hindi mo na mamamahal ang sarili mo. Kasi the more you love God, the more you will experience joy. The more you will experience complete peace. A peace beyond every understanding. Dadalhin tayo nito doon. And I'm telling you, kapag yung mga anak ng Diyos ay puro naging pabebe, paano tayo makakapagdala ng ibang tao kung tayo mismo ay puro tungkol sa sarili? Mga kapatid, anak tayo lahat ng Diyos. At mahal na mahal ka niya. I believe sobrang pagmamahal sa iyo ng Lord. John 3:16, for God so loved the world. Sobrang pagmamahal sa iyo ng Lord. But, yung mga bagay na nakakasakit sa Kanya, could we stop doing it already? Mga bagay na alam nating sala, could we stop doing that? Pwede bang ibigay natin yun sa Lord? Iyak natin yun sa Lord? Now, we try to ask help sa mga leaders sa church, pero sa tunay naman ang pinagagawa sa'yo ng Lord, anak, iluhod mo lang yan, aalisin ko yan. Anak, yung pride, yung sa tingin mo ang church ikaaway ka, yung sa tingin mo ang church na yan, hindi ka pinapansin. Sa tunay, hindi naman perfecto ang bawat tao sa isang simbahan. Hindi perfecto lahat ng anak ng Diyos. But God is showing you, anak, lumapit ka lang sa akin. Sabi sa 1 John 3 verse 1, full band please, tingnan nyo kung gaano kayo kamahal ng Ama para tawagin niya tayong mga anak niya. At yun ang totoo. Ito ang dahilan. Kaya hindi tayo kilala ng mundo kasi hindi nito kilala ang Diyos. This is the truth, mga kapatid. I will end with this. Tingin kayo sa akin. Nasa Lord ka, taas ang kamay na nasa Diyos, na kay Jesus. It means wala ka sa mundo. May kausap ako kahapon. He wants to share the gospel. Pero yung mga katrabaho niya, pinag-uusapan puro kalaswaan, puro makamundo, puro pagalingan, pagandahan ng nabiling ganito. At nung kausap niya, nag-share siya ng gospel, ay dan tanong niya, so pre, naiyak ka? Lalaki yun ha. Marami ng anak. Naiyak ka? Pag binabasa mo yan? Sabi niya, oo, naiyak ako. Nakakaiyak pala yan. Nakakaiyak pala to. Point of view nila, hindi kasi gets. Kasi nasa mundo. Pero tayo, ba't tayo naiyak? Kasi ramdam mo yung kapayapaan na hindi may paliwanag ng kahit sino. Alam ng salita ng Diyos yung nararamdaman mo. Kaya pag nagbabasa ka nito, iiyak ka. Yung presensya niya. Pero ang mundo, mga lalaki, usapay kung ano-ano tungkol sa iba. Kaya ang mundo, I'm sorry to say, normal, may asawa ka, pero you are looking at other women, normal sa mundo. Kaya sabi doon, hindi tayo kilala ng mundo. Hindi ka kilala, hindi ka naintindihan. Iba ka kasi sa mundo eh. Nag-church ka eh. Makikipaglaro ka ng liga, basketball, volleyball, o namang sport. Pagtapos ng usapan, alam mo na parang ang usapan yabangan. Kalaswaan, huy, pre, tingnan mo yung bagong, tamo yung influencer sa TikTok. Ganun ang usapan eh. Kaya iba tayo. Hindi tayo sa mundo. Kaya nabubuhay tayo sa mundo, pero na kay Jesus tayo, ulitin ko, nabubuhay pa tayo sa mundong ito, at na kay Jesus tayo, kaya you will feel rejected, you will feel different, mararamdaman mo na iba yung dagos mo, yung kilos mo, hindi ka maintindihan ng iba, you will feel malayo ka dun sa mga taong yon. Pero sadyang ganun, kasi malapit ka sa Lord. Hindi maiwasang mapalayo ka sa mundo at mapalapit sa Lord. Kaya malamang may sitwasyon, ang puso ay naging kalyo, ang puso ay naging matigas. Kasi Lord, pinipili kita. Pinipili ko hindi lang umattend pag Sunday, pinipili kong paglingkurang ka. Pero bakit ganun na nararanasan ko sa labas? Siguro mabigat sa puso.
Alam mo naman eh. Alam mo naman na iba pa rin ang pagmamahal ng Diyos. Kaya pinipili mo pa rin nandito. Pinipili mo pa rin lumapit sa Panginoon. Pinipili mo pa rin unahin siya. Hindi mo siya pinagpapalit sa liga. Hindi mo siya pinagpapalit sa labada. Hindi mo siya pinagpapalit sa Squid Game Season 3. Kasi inuuna mo siya. Kasi minamahal mo siya. Palakpakan mo si Lord. Stand up. Papatay po ng ilaw. I challenge you with this. Last slide. Come back to your first love. If you are that person na alam mo sarili mo, tinatawag ka na mahalin ang Diyos. Tinatawag ka na buong buhay mo, kahit anong mangyari, ang motivation mo ay ang pagmamahal sa Diyos. Worship leaders, please, back up. Close your eyes. Raise your hands. And let's sing this song. Ibigin ka, O Diyos, na higit sa lahat. Ibigin ka, O Diyos, buong puso at lakas, buong isip at kaluluwa, habang mahinga, paglingkuran at papurihan ka. Ibigin ka, O Diyos, na higit sa lahat. Ibigin ka, O Diyos, buong puso at lakas, buong isip at kaluluwa, habang mahinga, paglingkuran at papurihan. Come on. Just open up your mouth as you worship. Ibigin ka, O Diyos, Saan mo pa puso mo? Nanalabas sa bibig at dila mo, papuri. ibigin ka, O Diyos, buong puso at lakas, buong isip at kaluluwa, habang mahinga, paglingkuran at papurihan ka. Oh, elevate the worship. Oh, Jesus. Ibigin ka namin, Panginoon. Ibigin ka, O Diyos, buong puso at lakas, buong isip at kaluluwa, paglingkuran at papurihan ka. Paglingkuran ka namin, Panginoon. Jesus. Buong puso at lakas, Buong isip at kaluluwa, come on, worship. Ibigin ka, O Diyos, nang higit sa lahat. ibigin ka, O Diyos, Buong puso at lakas, buong isip at kaluluwa, paglingkuran at papurihan. lumapit tayo sa Panginoon. Tayo ay mag-repent. Hawakan natin ating mga puso at sabihin mo panalangin ito. Sabihin mo, Panginoong Jesus, Panginoong Jesus, nalapit ako sa iyo. nalapit Tumatalikod sa kasalanan. Tumatalikod
sa Tumatalikod sa kasalanan. mundong ito. Tumatalikod sa mundong ito. Humihingi ako ng tawad. Humihingi ako ng tawad. Kung malayo ang puso ko sa iyo. Malayo ang puso ko sa iyo. Kung lumayo ang pagmamahal ko sa iyo. Kung lumayo ang pagmamahal ko sa iyo. Kung ang aking paglilingkod Kung ang aking paglilingkod at pagpapagamit sa iyo at pagpapagamit ay sa naging iyo tungkol na lamang sa ay akin. naging tungkol na lamang sa Patawarin akin. niyo ako. Patawarin mo. Baguhin mo ang puso ko. Pag-uwi mo ang puso ko At tulungan mo ako at tulungan mo ako na ibalik na ibalik ang pagmamahal, ang pagmamahal, the first love, the first love, patungo sa puso. patungo sa puso mo. Salamat po. Salamat po. Ngayong oras na ito, God is calling you. If you know in yourself, alam mo sa puso mo na ikaw yung lumayo ang pagmamahal sa Diyos. Hindi ko alam kung anong dahilan. Sitwasyon, unanswered prayers. I want you to come in the front and surrender your life to God. On the count of 3, 1, 2, 3, come to the front. Kung gusto o kung hindi ikaw yon at gusto mo lang mahalin ng Diyos ng buong puso, kung gusto mo lang mahalin siya, na gusto mo maranasan yung bunga, yung pag-ibig, yung kapayapaan, let's sing. Ibigin ka. Taas ang mga kamay, mga taong gustong mahalin ng Diyos. Ibigin ka. Seek God. Hanapin mo siya. Hindi na tungkol sa iyo ha. As you worship God, it's not about His hand, but it's about seeking God. Muli pa. Ibigin ka, O Diyos, ng higit sa lahat. Ibigin ka, O Diyos. Mamahalin kita, Panginoon. It's not about me. Yes, God. May binabago ka sa puso namin. Babalik kami sa iyo. I'm coming back to the heart of worship when it's all about you. It's all about you. Let the church sing and worship God. I'm sorry, Lord, for the things I made it. When it's all about you. It's all about you. Patawarin mo kami kung nabalik sa amin, Panginoon. Patawarin mo kami kung kami naglilingkod sa iyo bilang palabas lang. Patawarin mo kami kung kami nagpapagamit sa iyo just for the reward, para may matanggap kami, God. Patawarin mo kami kung kami nagpapagamit lang sa iyo para mapuri kami ng ibang tao, pero hindi mapapurihan ka. God, it's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship. It's all about, oh come on, people at the back, kung hinihipo ka ng Lord, itaas mo lang ang kamay mo. Come on, come on. This is the last of days. At gagamitin ka ng Panginoon. But you need to love God. Come on! I'm coming back. Come on! It's not about you anymore. Hindi na ito tungkol sa'yo. Come on! Hindi na ito tungkol sa past mo. Come on! Sorry, Lord. It's all about you. It's all about you, Jesus. I'm coming back to you. It's all about you, God. It's all about you.
Cry out. Umiyak ka sa Panginoon. Ilabas mo ang puso mo sa Kanya. I'm coming back to the heart of worship. Babalik ako lagi sa'yo. It's all about you, Jesus. I'm sorry for the things I did. When it's all about you, It's all about you. it's all about you, Jesus. Lord, I understand. I'm telling you, God appreciates lahat. Yung pagpunta mo dito, yung tinitiis mo, yung panunuliksa sa'yo ng magulang mo, sinasabihan ka, pa-church-church ka, pero ganyan naman ang ugali mo. God knows that. Kaya ka nga napuntang church kasi ganyan ang ugali mo eh. Kasi di ka perfecto. Lalo na pag di ka pumunta dito, alam ng Diyos yan. God appreciates your effort, yung pag-i-invite mo, pero ilang beses ka nang ni-reject ng mga klase mo. Yung may napapunta ka dito, tas hindi pa tapos ang preaching, umalis. Kita yun ng Lord. God appreciates yung effort mo na i-share siya. At gusto lang niya na ginagawa mo yun dahil mahal mo siya. At kita ng Lord ang hirap sa mundong ito. Ang hirap. Hirap ng sitwasyon sa mundong ito. May pagkakataon kailangan, gusto mo maglingkod pero kailangan mo magtrabaho. Gusto mo magpagamit pero kailangan mong oras mo ay hindi ganun ka okay. God sees that. And yet God is telling you, anak, hindi na ako first love mo. Pero alam mo, ikaw ang first love ko. Balik ka lang sa akin. Ako bahala sa'yo. Ikaw ay akin. At ako'y sa'yo. And right now, God is putting you the heart of Jesus. That in the last days, the angel in the church of Jesus, the Anointed One, mataas na kahoy, the angel in this church will put you this message of loving Jesus, this message of the fulfillment ng pagmamahal sa Panginoon. It's not about you, it's not about the reward, it's not just about the blessings, but it's all about Jesus. Come back. Come back. Balik lang tayo sa Lord. Madapa, balik. Lahat tayo madadapa. Lahat tayo magkukulang. Lahat tayo maiiyamot sa kasama natin. Lahat mangyayari yun. Lahat tayo mafo-frustrate. That's part of the process. But balik lang. Come back. Come on, let's come to God. Let's sing. I'm coming back To the heart of worship, when it's all about you, it's all about you, Jesus. I'm sorry for the things I made. When it's all about you, It's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship, when it's all about you, it's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I made. It's all about you. It's all about you, Jesus. I'm coming back to Worship, when it's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord. You are forgiven. Yung past mo, burado na yan. When it's all about you, Burang-bura na yan. it's all about you, Jesus. From now on, you will love God. And you will be different in this generation. See people here, binago ka.
Pagpunta mo dito, pag iyak mo, may binago sa puso mo. Starting now, yung puso mo ay bago. Dahil araw-araw kang binabago. Your heart is transformed for His glory. Sa giging kawangas mo si Lord. Protect the hearts of the young people here. Protect the hearts of the young professionals here as they go to their workplaces. Protect the hearts of the mommies and the daddies na lugar na ito. Aking mga kapatid na magulang, protect our hearts as we lead our children, as we lead our kids na mahalin ka. Hirap ng generation na ito. Mahal ang sarili. Mahal ang layaw. Pero Lord, help the adults to lead and guide the young people to love you. Help the young professionals as we go to the workplace. Kapitan namin na mahal na ka namin. Palakpakan natin si Lord. Come on.